Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang federalismo na naglalayong mapatatag ang sistema ng politika sa bansa. Sinabi ito ng Chief Executive sa panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas sa Malacanang kamakailan. Pasimpleng nagpahiwatig ang Pangulo na may mga unang hakbang na para sa isang federal form of government na magbibigay daan aniya sa matatag na sistema. Sa ilalim ng sistema, may kapangyarihan ng mga lokal na opisyal para magpasya o magdesisyon dahil ang mga ito aniya ang mas may alam ng sitwasyon sa kanilang mga lugar. Binibigyan din ng kapangyarihan ng lokal na pamahalaan na gumawa ng batas habang ang central power ay mananatili sa Malacanang. Ang federal system ay sinulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon pang 2016. Aabot sa 160 million pesos na halaga ng imported na sigarilyo ang naharang ng mga tauhan ng Philippine Navy katuwang ang Bureau of Customs Intelligence Group sa Bonggao Pier, Tawi-Tawi. Higit sa 2,000 kahon ng imported brand ng sigarilyo ang sakay ng MV Inda Nads malapit sa Butaparak Island. Ang motorboat ay nasa kustudiya na ngayon ng otoridad kasama ng 12 tripulante nito habang inihahanda ang kasong isasampa sa kanila. Pinalaya ng mababang kapulungan si Cagayan Governor Manuel Mamba matapos itong patawan ng contempt sa pagdinig ng Committee on Public Accounts. Ayon kay House Sergeant-at-Arms Napoleon Taas, bandang alas 9 Huwebes ng gabi, August 24 nang i-release ito sa detention kasunod ng apologetic behavior ng Governor. Gayunman, sinabi ng komite na mananatili ang contempt hanggat hindi binabawi ang temporary restraining order na isinampa ni Mamba sa Korte Suprema. Si Mamba ay iimbestigahan ng komite kaugnay ng illegal na paggastos ng Cagayan Provincial Government noong 2022 elections. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.